Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng pilipit kagaya ng nasa picture. Umpisahan na natin, napakasimple lang po ng paggawa nito. Kalahating kilong glutinous rice flour or 500 grams. Then maghahalo po ako dito ng 1 cup ng all-purpose flour para maiwasan yung sobrang lambot na parang halos hindi natin mabuhat kasi nade-deform. So maglagay na tayo ng tubig. Sa paglalagay naman po ng tubig ay hindi natin basta-basta ibubuhos lahat yung tubig. Basta ang total po ng tubig na nagamit ko dito ay 3 cups. So ayan po ay iba-iba. Depende sa glutinous rice flour. May mga glutinous rice flour kasi na makitubig. Kagaya po ng gamit ko ngayon, makitubig siya. Ayan, kahit dalawang cup na ng tubig, halos hindi man lang siya nabasa. 'Di ba? So, kailangan natin tong gamitan ng kamay sa paghahalo kasi hindi uubra kung yung spatula lang ang gagamitin natin. So, wala tayong choice kundi kakamayin. So, sa mga masiselan, pwede kang gumamit ng gloves pero ako po ay kakamayin ko talaga to kasi feeling ko mas kontento ako sa pagmamasa kapag kinakamay. So, malinis naman po yung kamay ko, naghugas naman ako. Saka kami lang din po ang kakain nito. Ayan, tuloy-tuloy lang yung pagmamasa kapag kulang pa ng tubig, dagdag lang ng dagdag ng paunti-unti. Ito nga po pala ay pwede mong haluan ng buko. Yung mga strips na mga buko. Pwede naman pong hindi, pwede pong haluan. Ayan, di pa rin tayo nakaka-form ng magandang dough. Kulang pa ng tubig. So, tuloy-tuloy lang din tayo sa mamasa natin. Kailangan maka-form tayo ng dough na ganyan ang itsura. So, pagka ganyan na po ay ayos na yan. Pwede na tayo mag-umpisa na gumawa or mag-porma-porma ng mga pilipit. So, yung iba as in ginagawa talagang number 8. Pero sa amin, mga mga ganyang pang itsura lang. Oh. Yan, ganyan lang sa amin. So, pwede naman tayong gawa mamaya ng number 8. So, syempre, hindi ko na po sa inyo ipapakita yung buong pag-perform ko ng kalahating kilo kasi napakarami po niyan. Actually po, ang nagawa ko po niyan ay nasa 30 pieces. Ayan o, maganda naman yung ganyang forma. Meron ding number 8. Karamihan ganyan lang talaga. So, magprito na tayo kasi marami pa tayong gagawin mamaya. Puno na yung lagayan ko. Yan, ito naman sa pagprito naman nito, kapag umangat na siya ng konti, ibig sabihin ay pwede nang baliktarin. Kung maraming mantika, mas maganda. Ito, medyo marami yan. Saktong lang, nakalubog lang yung mga pilipit natin. Kailangan lang natin siyang gawing light brown yung kulay niya. Kasi baka papait na kapag medyo ma-overcook natin. Saka sobrang tigas po ng pilipit kapag masobrahan sa pagkaprito. Light brown lang, ayos na. Ayan, tingnan nyo parang umaalsa siya. Nagkakaroon siya ng mga extension. Saka ingat-ingat din po sa pagpiprito nito kasi lagi ako nagkakaroon nito ng souvenir. Lagi ako napapaso. Ayan nag-extend siya, tumaba. So hanggang ganyan lang po yung yung kulay ng pagprito natin. Sakto na po yan, luto na yan kasi hindi naman ganun kainit yung ating oil. Kumbaga, alalay lang po yung natin, yung heat ng ating induction. So tuloy-tuloy lang, ganyan lang po. At ito na lahat yung naprito natin, napakarami po.
Ayan siya, may mga extension. So, pwede mo po itong lagyan ng caramelized sugar, pero ako po, hindi ko na siya lalagyan kasi sobrang tamis po kapag may caramelized sugar.